Bakit kaya ang buong mundo ay nag-uunahan patungo sa Pilipinas? May kakaibang sitwasyon ngayon sa mga paliparan ng Pilipinas. Nag-aagawan ang lahat sa mga tiket at umaabot sa napakahabang pila ang mga nagpapaimigrasyon. Habang nagkakagulo ang buong mundo sa pagkahumaling sa Pilipinas, may isang Amerikanong senador ang nakatayo sa isang sulok, nakatitig sa bansa, nang may mapanghamong tingin. Ang Pilipinas ay isa lamang bansang magulo at napinsala, na may bakas pa ng digmaan. Ito ang pananaw ni Senator Avery Livingston, isang dating diplomatiko na may mataas na pagtingin sa sarili, na dumating sa Maynila na nanginginig sa galit upang pigilan ang kasal ng kanyang anak na babae. Ngunit hindi pa niya alam na sa sandaling tapakan niya ang lupain ng Pilipinas, ang kanyang matibay na paniniwala ay unti-unting magigiba. At ang liham ni Major Livingston na natagpuan niya sa lumang baul ng bahay ay ang nagtatali sa kanya at sa Pilipinas. Ano ang nakakagulat na dahilan kung bakit lumuhod at umiyak ang senador sa paliparan ng Pilipinas nagsasabing, "Nagkamali ako. Hindi lang ito isang simpleng paglalakbay. Ito ay isang tunay na kwento tungkol sa isang ama na tinalikuran ang kanyang pagtatangi at umibig sa totoong Pilipinas." Ang NAIA, Ninoy Aquino International Airport, ay dinadagsa ng mga dayuhan. Ang bilang ng mga pumasok sa bansa ay lumampas na sa 210,000 kada araw. Ang lihim sa pag-aagawan ng tiket at ang pagdagsa ng mga aplikasyon para sa visa. Bakit nagkakagulo ang buong mundo sa pag-aagawan ng mga tiket papuntang Pilipinas? Umaapaw ang mga embahada ng Pilipinas sa buong mundo dahil sa dami ng aplikasyon para sa visa na nagdulot ng malaking kaguluhan. Ang bilang ng mga dayuhang pumapasok sa bansa kada araw ay lumampas na sa 210,000. Kahit pa tumaas ng 3 beses ang presyo ng mga airline ticket, puno pa rin ng mga taong nagnanais makakuha ng visa ang mga konsulado ng Pilipinas. Kailangan naming makakuha ng tiket sa Pilipinas. Masyadong maraming tao, kaya hindi kami nakakuha ng tiket. Ito ang sitwasyon kung saan nilukob ng Pinoy hype ang buong mundo. Ang boom na ito sa Pilipinas ay nakaapekto maging sa isang pamilyang old money sa Amerika. Sinasabing sa paglapag pa lamang nila sa paliparan ng Pilipinas, nagbago na ang pananaw nila. Maging ang mga balita sa US ay nagpahayag ng pagkabigla at naglabas ng breaking news tungkol sa pangyayaring ito. Ano ba talaga ang mayroon sa Pilipinas at bakit dinadagsa ito ng mga tao mula sa buong mundo? Bago natin simulan ang kwento, hinihiling ko po na mag-subscribe at mag-like kayo sa channel na ito bilang suporta. Kung ipinagmamalaki mo ang Pilipinas, mag-iwan ng komento. Pilipinas, galingan mo. Naway maging maligaya at malusog kayo hanggang sa katapusan ng taon. Hayaan nating simulan ang kwento. Ang Pilipinas ay isang bansang may bakas pa rin ng nakaraan. Hello! Ako po si Eliza Livingston. Lumaki ako sa isang prestihiyosong lugar sa Upper East Side ng New York. Nagtapos ako sa Columbia Law and Arts at nagtatrabaho ako bilang isang political analyst. Ang aming pamilya ay may 7 henerasyong kasaysayan ng mga diplomatiko at politiko. Ang aking lolo at lolo sa tuhod ay parehong matataas na opisyal sa US government. Ang aking ama, si Senator Avery Livingston, ay nagsilbi rin sa ibang bansa noong bata pa siya. Ang isang salitang binitawan ng aking ama sa akin ay kasing lamig ng yelo. Kahit na 5 metro lang ang layo namin sa kabilang dulo ng mesa, noong araw na iyon ay napakalayo ng aming distansya. Tanging ang tunog ng mga kubyertos na yari sa pilak sa ilalim ng crystal chandelier ang bumabasag sa katahimikan. Ilang araw bago iyon, naglakas loob akong sabihin sa aking ama na mayroon akong kasintahan. Sinabi kong siya ay isang Filipino at ang pangalan niya ay Doktor. Ang ba niya? Doktor Enrico Rico de la Cruz, isang napakagaling na doktor na nagtatrabaho sa isang kilalang ospital sa New York. Ngunit ang reaksyon ng aking ama ay mas malamig kaysa sa inaasahan ko. "Dad, napakabuti po talaga ni Rico." Nanginginig ang boses ko.
Dahan-dahang inilapag ng aking ama ang kanyang wine glass at tumingin ng diretso sa akin. May ibang bagay sa tingin niya, hindi galit o pagkadismaya. Eliza, alam mo ba kung anong bansa ang Pilipinas? Malamig ang tinig ng aking ama. Iyan ay isang isla sa Pasipiko na kasalukuyang nakikipagbuno sa pagbangon mula sa mga pinsala ng digmaan. Madalas may bagyo. At hindi mo alam kung ano ang mangyayari. Third world country pa rin iyan, anak. Kumalabog ang dibdib ko. Dad, matagal na po iyon. Iba na ang Pilipinas ngayon. Ngumiti ng mapangutya ang aking ama. Eliza, ang mga bakas ng kasaysayan ay hindi madaling mabura. Narinig ko na ang bansang iyon ay magulo at tila pinamamahalaan ng chaos. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin niyan? Hindi iyon tugma sa ating kultura. Maingat na sumingit ang aking ina. Si Catherine. Avery, narinig ko na napakaunlad na ng Pilipinas ngayon. Ang kanilang mga call center at mga overseas workers ay sikat sa buong mundo at ang ekonomiya nila ay tiger economy na. Catherine! Pinutol ng aking ama ang sinasabi ng aking ina. Iba ang labor export sa seguridad ng bansa. Hindi ko papayagan na ipadala ang aking anak sa isang bansa na hindi ko lubos na kilala. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Dad, kailan ka ba pumunta sa Pilipinas? Kahit minsan wala pa, di ba? Paano mo iyan mapagpapasyahan nang hindi mo pa napupuntahan? Tumaas ang boses ko. Si Rico ay isang doktor na sinanay. Upang magligtas ng maraming buhay, tumigas ang ekspresyon ng aking ama. At naghari ang katahimikan. Inakala kong mas lalo pa siyang kokontra, ngunit nakakagulat. Dahan-dahan siyang nagsalita. Sige, Eliza. Ako mismo ang aalam. May kakaibang desisyon sa tinig ng aking ama. Sa loob ng 2 linggo, pupunta tayo sa Pilipinas. Tayo ni mami mo. At ikaw. Ako mismo ang titingin sa bansang iyon at ako ang magpapasya. Hindi ako makapaniwala. Ang aking ama, na halos hindi lumalabas ng Amerika, ay pupunta sa Pilipinas. Pupunta po ba talaga kayo, Dad? Oo, pero may kondisyon. Tumiim ang tingin ng aking ama. Kung ang Pilipinas na makikita ko ay tumugma sa aking mga pangamba, kailangan mong tapusin ang relasyon mo sa lalaking iyon. Maaari ka bang mangako? Bumilis ang tibok ng puso ko. Isa itong pagsubok. Sigurado ang aking ama na ang Pilipinas ay ayon sa kanyang pagtatangi. At gusto niya itong ipakita sa akin. Opo, Dad. Tumango ako. Ngunit, mangako rin po kayo sa akin, Dad. Kung ang Pilipinas ay kaiba sa iniisip ninyo, hindi na po kayo kokontra. Tinitigan ako ng aking ama sandali. At dahan-dahan siyang tumango. Nangangako ako. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Habang tinitingnan ko ang tanawin ng New York sa labas ng bintana, naisip ko, mababago ko kaya ang puso ng aking ama? Magigiba ko kaya ang kanyang pagtatangi sa isang bansang may bakas pa ng nakaraan? Ngunit sigurado ako, ang Pilipinas na ipinakita sa akin ni Rico ay lubos na kaiba sa iniisip ng aking ama. At hindi ko malilimutan ang reaksyon ni Rico nang sinabi ko sa kanya ang balita ilang araw pagkatapos. Huwag kang mag-alala, Eliza. Ngumiti ng mahinahon si Rico. Ako ang magpapakita sa iyong ama ng tunay na Pilipinas. Ang realidad, hindi ang pagtatangi. Dahil sa mga salitang iyon, medyo gumaan ang pakiramdam ko. Ngunit kasabay noon, may pangamba pa rin. Kung hindi magbago ang isip ng aking ama, kung ang Pilipinas ay tumugma nga sa kanyang mga pangamba, kailangan ko bang iwanan si Rico? Mabilis na lumipas ang 2 linggo. At dumating ang araw ng pag-alis. Sa kotse patungong JFK Airport, tahimik lang ang aking ama. Tinitingnan ako ng aking ina nang may pag-aalala. Habang nakatingin ako sa labas ng bintana, naisip ko, ang biyaheng ito ang magbabago sa buong buhay ko. Ngunit bago kami umalis, may kakaiba akong nasaksihan ng gabing iyon, bandang 2:00 ng madaling araw. Nang bumaba ako upang uminom ng tubig, nakita kong may ilaw ang study room ng aking ama. Ang aking ama ay karaniwang natutulog ng 10:00 ng gabi. Naisip ko na may kakaiba.
Dahan-dahan akong lumapit sa pinto ng silid-aklatan. Bahagyang nakabukas ang pinto at nakita ko ang aking ama mula sa siwang. Nakaupo siya sa harap ng mesa at sa ibabaw ng mesa ay nakakalat ang maraming documents. Nagulat ako. Puro mga aklat iyon tungkol sa Pilipinas, tungkol sa pag-unlad ng ekonomiya, ang economic miracle ng Pilipinas, ang sistema ng kalusugan. May mga nakasalungguhit na fluorescent marker at may mga sticky note na nakadikit sa mga aklat. Hindi lang iyon. May mga printout ng mapa ng paliparan at mga listahan ng mga pangunahing ospital sa Maynila. Maging ang mga ulat tungkol sa seguridad ng Pilipinas ay nakakalat. Napahinto ako sa paghinga. Ano ito? Hindi ba't kontra ang aking ama sa Pilipinas? Kaya bakit siya naghanda ng napakaraming documents? Nakasuot siya ng salamin sa pagbabasa at may binabasa siyang masidhi at may sinusulat siya sa isang notebook. Nang dahan-dahan kong buksan ang pinto, umingit ito. Lumingon ang aking ama. Eliza! Dad. Pasensya na po. Bumaba lang ako para uminom ng tubig. Nanginginig ang boses ko. Tinitigan niya ako sandali at bumuntong hininga. Pumasok ka. Takot akong pumasok sa study room. Mas lalo akong nagulat nang makita ko ang mga documents sa mesa. Hindi iyan dami na kayang ihanda sa loob ng ilang araw. Sa loob ng ilang linggo o baka isang buwan. Dad, ano po ito? Umupo ka. Tinuro ng aking ama ang upuan. Umupo ako sa tapat ng aking ama. Nanginginig ang puso. Naghari ang matagal na katahimikan. Tinitigan ng aking ama ang mga documents sa mesa. At dahan-dahan siyang nagsalita. Elisa, sa totoo lang, iba ang boses ng aking ama kaysa sa karaniwan. May bigat at seryoso. Nagsaliksik na ako tungkol sa Pilipinas isang buwan bago mo pa makilala si Dr. Rico de la Cruz. Biglang lumakas ang tibok ng puso ko. Ano po? Nagkataon lang na inayos ko ang mga gamit ni Lolo sa tuhod at nakita ko ang isang lumang liham. Kinuha ng aking ama ang isang lumang sobre mula sa drawer. May stamp pa iyon ng 1940s. Si Lolo sa tuhod ay naging bahagi ng US Army Medical Corps na nakadestino sa Maynila pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Alam ko ang katotohanan iyon, ngunit hindi kailanman nagkuwento ng direkta ang aking ama tungkol doon. Si Lolo sa tuhod ay naglingkod ng 1 taon sa Maynila at Luzon at napatigil ang boses ng aking ama. Doon siya nagkasakit at namatay. Hindi na siya nakabalik. Kinuha ng aking ama ang isang liham. Nakasulat sa dilaw na papel ang handwritten na sulat. Ito ang huling liham na isinulat ni Lolo sa tuhod. 3 araw bago siya namatay. Sinimulan itong basahin ng aking ama. Para sa aking minamahal na pamilya, nagpagamot ako ng maraming tao sa isang makeshift na ospital ngayon. Ang mga taong mahihirap sa bansang ito ay nakakagulat na matatag. Sa pagtingin ko sa kanilang mga mata, na hindi nawawalan ng pag-asa sa gitna ng mga guho. Sigurado ako, ang bansang ito ay tiyak na babangon muli. Dasal ko na balang araw, ang lupain na ito ay magiging mapayapa at uunlad. Pumatak ang luha ko. Nag-iisip pala si Lolo sa tuhod ng ganoong bagay sa Pilipinas. Nang marinig ko na nakikipag-ugnayan ka sa isang Filipino doktor. Una, umusbong ang pagtutol. Ngunit ng gabing iyon, hindi ako nakatulog. Kaya binuksan ko ang baul ng mga gamit ni Lolo sa tuhod. At nakita ko ang liham na ito. Kinuha ng aking ama ang iba pang mga liham. Mahigit sa 10 liham iyon. Sa pagbabasa ko sa mga liham, na-realize ko, wala akong alam sa bansang iyon na pinaglingkuran ni Lolo sa tuhod. Ang aking ama ay may komplikadong tingin. Kaya nagsimula akong magsaliksik. Ang pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas, ang sistema ng kalusugan, ang seguridad, at ang pag-unlad ng kultura. Sa tuwing nagsasaliksik ako, nagugulat ako. Itinuro ng aking ama ang mga documents sa mesa. Ang bansa na bumangon mula sa ashes at naging isa sa pinakamabilis na umuunlad na ekonomiya sa mundo. Ang bansang may pinakamalaking global workforce at may hospitality na hinahangaan ng lahat. Ang bansang may pinakamataas na happiness index sa Asia. Kung ganoon po,
Bakit po kayo kumontra? Tanong ko. Nag-aalangan sandali ang aking ama at tumingin siya sa akin ng seryoso. Elisa, gusto kong subukan ang iyong pagpili. Kung pipiliin mo pa rin si Rico kahit kumontra ako, doon ko malalaman na ito ay totoo. Lumambot ang tinig ng aking ama. At gusto ko ring makita ang Pilipinas ng personal. Gusto kong kumpirmahin kung talagang bumangon ang bansang iyon. Gaya ng paniniwala ni Lolo sa tuhod. Hindi ako makapagsalita. Plinano na pala ng aking ama ang pagbisita sa Pilipinas mula pa noong una. Nagpanggap lang siyang kumokontra. Ngunit inihanda na niya ang lahat. Pero, bakit po kailangan ninyong maging napakalamig sa akin? Patawarin mo ako, Eliza. Hinawakan ng aking ama ang kamay ko. Pero naisip ko na ito ang pinakamahusay na paraan. Kung tunay mong mahal ang lalaking iyon, dapat ay malampasan mo ang pagtutol ng iyong ama. Pinigilan kong umiyak. Ang aking ama ay mas malalim mag-isip kaysa sa inakala ko. Pagdating nating bukas, magpapasya ako ng makatarungan. Sabi ng aking ama, kung hindi ba nasayang ang paniniwala ni Lolo sa tuhod? Kung talagang mapayapa at maunlad ang bansang iyon. At kung si Dr. Enrico de la Cruz ay talagang karapat-dapat sa iyo, ako mismo ang magpapatunay. Nang gabing iyon, umalis ako sa study room at bumalik sa aking silid. Ngunit hindi ako makatulog. Ngayong alam ko na ang tunay na intensyon ng aking ama, mas lalo akong kinabahan. Marami na siyang alam tungkol sa Pilipinas. At tila may positibo na siyang pananaw. Ngunit kasabay nito, gusto pa rin niyang kumpirmahin ng personal. Masasalamin kaya ng Pilipinas ang inaasahan ng aking ama? Kinaumagahan, pumunta kami sa JFK Airport. Sasakay kami sa eroplanong patungong Pilipinas. Pagkatapos ng 16 na oras na mahabang flight, sa wakas, tatapak kami sa lupain ng Pilipinas. At doon, mapagpapasyahan ang lahat ng buhay ko. Pagkatapos ng mahabang flight, dumating kami sa Naya. Nang bumukas ang pinto ng eroplano at nagsimula kaming maglakad sa aisle, nanigas ang katawan ko sa kaba. Ano kaya ang magiging ekspresyon ng aking ama? Kung magulo o siksikan ng paliparan? Baka lalong tumibay ang pagtatangi ng aking ama. Ngunit ang una naming nakita sa hallway patungong immigration ay ang malinis at malawak na koridor. Mataas ang kisame. Para itong isang museo. Sumisikat ang natural na liwanag mula sa salamin na kisame. At nagbibigay ng impormasyon sa Tagalog, Ingles, at Chinese ang mga digital display sa paligid. Mas malinis kaysa sa inaasahan, bulong ng aking ama, habang tinitingnan ang paligid. Ngunit may pangamba pa rin sa kanyang boses. Nang dumating kami sa immigration area, nagulat ako. Talagang maraming tao. Puno ng mga turista, mula sa iba't ibang bansa ang lobby. Mga Europeo, Amerikano, Asyano, tila nagtipon ang buong mundo. Tingnan mo, Eliza, ang daming tao. Bago pa makapagsalita ang aking ama, narinig ko ang isang pamilyar na boses. Eliza! Si Rico! Sinalubong mo kami! Rico! Si Rico, na nakasuot ng malinis na polo shirt at jeans, ay lumapit sa amin ng nakangiti. Tumango lang ang aking ama. Walang ekspresyon. Dito po tayo. Mas mabilis kung gagamitin natin ang automated gates. Inakay kami ni Rico sa isang espesyal na gate. Mahaba ang pila sa karaniwang pila sa immigration, ngunit iba ang lugar na itinuro ni Rico. Ito ay ang e-gate na may nakasulat na Automated Passport Control. Iscan po ang passport at tumingin sa camera. Sa gabay ni Rico, sinubukan muna ng aking ina. Pag-scan sa passport, lumabas ang mukha ng aking ina sa screen. At sa loob lamang ng 15 segundo, tumunog ang beep at bumukas ang gate. Ang bilis. Nagulat ang aking ina. Ganoon din sa akin. Pag-scan sa passport, facial recognition, at pass. Hindi na kailangang pumila o makipag-usap sa immigration officer. Talagang nakakamangha. Nang turn na ng aking ama, tinitigan ko ang kanyang ekspresyon. Ang paliparan na ito ay naghahatid ng 180,000 na pasahero araw-araw.
On average, paliwanag ni Rico, kamakailan, dahil sa pagdami ng mga dayuhan, umaabot na ito sa 210,000. Pero dahil sa modernong sistema, malaki ang nababawas sa oras ng paghihintay. 210,000? Nagulat ang aking ama. Kahit sa JFK, mahirap ang ganoong antas ng management. Opo, ang mga paliparan ng Pilipinas ay kasama sa top class sa mundo. Walang sinabi ang aking ama sa paliwanag ni Rico. Pero alam ko, may nagre-recalculate sa isip niya. Nang makuha namin ang mga bagahe at lumabas sa paliparan, nagulat ako ulit. Napakalawak at moderno ng lobby. Maraming tindahan, cafe, at restaurant. Ngunit ang pinaka-nakakabilib ay ang kaayusan. Ore, sa dami ng tao, lahat ay gumagalaw ng maayos. Walang maingay. At walang sumisingit sa pila. Tingnan po ninyo iyon. Itinuro ni Rico ang isang malaking electronic display. Kasabay ng real-time na flight information, ipinapakita ang crowd density ng bawat bahagi ng paliparan. Ang buong paliparan ay pinamamahalaan ng AI. Hinuhulaan nito ang daloy ng pasahero upang maiwasan ang pagsisikip. AI? Nagpakita ng interes ang aking ama. Opo, dahil ang Pilipinas ay isang bansa na mabilis sa teknolohiya, ang mga smart system na ito ay inilalagay sa lahat ng dako. Pumunta kami sa platform upang sumakay sa tren patungo sa downtown. Habang pababa kami sa escalator, pinagmasdan ko ang mga tao sa paligid, hindi lang mga Pilipino, kundi mga tao mula sa iba't ibang nasyonalidad, mga young couple, pamilyang nagbabakasyon, businessmen, backpackers, lahat sila ay may masayang ekspresyon habang patungo sa Maynila. Eliza, tingnan mo. Mahinang hinawakan ng aking ina ang braso ko at bumulong. Ang mga ekspresyon ng mga tao ay masaya. Totoo iyon. Walang sino man ang may pag-aalala o pangamba. Sa halip, puno sila ng pag-asa. Nang dumating kami sa platform, pumasok ang express train. Tahimik itong huminto. Bumukas ang pinto at sumakay kami, malinis at malawak ang loob. Mukhang komportable ang mga upuan. At malaki ang bintana, kaya kitang-kita ang labas. Umalis ang tren. Mula rito, mabilis lang papunta sa Maynila. Umaabot ito sa 160 kilometer. H! Parang Heathrow Express lang, sabi ng aking ama. Opo, pero ang rail network ng Pilipinas ay konektado sa buong bansa. Kung sasakay tayo sa high-speed train mula rito, aabutin tayo sa malalayong lungsod sa loob lang ng ilang oras. Mabilis na dumaraan ang tanawin sa labas ng bintana. Una, mga gusali sa paligid ng paliparan, ngunit unti-unting nagsisimulang lumabas ang mga matataas na kondominium at pagkalipas ng 30 minuto, hindi ako makapagsalita. Nagsisimulang makita ang Makati, BGC skyline. Nakatayo ang di mabilang na matataas na gusali. Iyan po ba ang Maynila? Nagulat kong tanong. Opo. Iyan po ang Makati CBD. At sa likod niyan, ang BGC, ang sentro ng ekonomiya ng Pilipinas. Tinitigan lang ng aking ama ang labas ng bintana. Ganoon din ako. Mas moderno ito kaysa sa inakala ko. Mas kahanga-hanga pa kaysa sa Manhattan Financial District. Iyan ang Pasig River. Itinuro ni Rico ang malawak na ilog sa labas ng bintana. Ang ilog na simbolo ng Maynila. May mga matataas na gusali sa magkabilang gilid. At talagang maganda ang tanawin kapag gabi. May maraming tulay sa ibabaw ng ilog. Bawat tulay ay may kakaibang disenyo at inihahanda para sa pag-iilaw. Narinig ko na ang lugar na ito ay naging guho pagkatapos ng digmaan. Bulong ng aking ama. Tama po iyan. Seryosong sagot ni Rico. 70 taon na ang nakalipas. Ang lugar na ito ay walang anuman kundi ruins. Pero ngayon, isa na itong lugar na dinadayo ng mga turista mula sa buong mundo. Walang sinabi ang aking ama. Ngunit sa katahimikan na iyon, naramdaman ko na maraming iniisip ang aking ama. Nang dumating ang tren sa Manila Station, nagbago na kaming lahat ng kaunti. Dahil ang unang impresyon namin sa paliparan
ay higit pa sa aming inaasahan. Ang inaasahan naming magulo at siksikan ay ganap na nagkamali. Sa halip, ito ay mabisa, malinis, at may sistema. Sige, pumunta na po tayo sa hotel. Inakay kami ni Rico. Mula bukas, sisimulan ko na pong ipakita sa inyo ang Pilipinas. Kahit sa daan patungong hotel. Habang nakasakay sa taxi, patuloy akong nakatingin sa labas ng bintana. Puno ng buhay ang lungsod. Nagmamadali ang mga tao. Ang mga tindahan ay may makukulay na karatula, neon sign, digital advertisement, mga modernong gusali. Ito ba talaga ang lugar na dating tumpok ng mga guho? Dumating kami sa hotel, nag-ayos ng mga gamit, at kumain ng hapunan. Pagkatapos, tumayo ang aking ama sa bintana ng silid ng hotel at tiningnan ang night view ng Maynila. Dahan-dahan akong lumapit sa tabi niya. Dad! Tahimik lang ang aking ama sandali. At nagsalita. Eliza, malaki ang pagkakaiba sa inakala ko. Sabi ko po sa inyo, pero lumingon ang aking ama sa akin. Unang araw pa lang, hindi natin pwedeng husgahan sa panlabas lang. Tumango ako. Tama ang aking ama. Simula pa lang ito. Ngunit sigurado ako, ang Pilipinas na makikita namin simula bukas ay unti-unting magpapalambot sa puso ng aking ama. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama at nakatingin sa kisame. Tagumpay ang unang impresyon. Naramdaman ko na unti-unting naglalaho ang pangamba sa mukha ng aking ama. Kinabukasan, sinundo kami ni Rico sa hotel. Ang aming itinerary ngayon ay Manila Tour. Pumunta muna tayo sa BGC Skyline para makita natin ang buong Metro Manila. Pumunta kami sa BGC. Nang tingnan ko ang mga gusali mula sa ibaba, labis akong humanga sa laki nito. Ang mga skyscraper na umabot sa langit ay napakahusay. Sumakay kami sa high-speed elevator patungo sa viewing deck. Sa bilis nito, parang umuugong ang tenga ko. Mabilis kaming dumating sa viewing deck. Sa sandaling pumasok kami, hindi kami nakapagsalita. Ang 360-degree panoramic view ng Maynila ay nakalatag sa aming harapan. Ang ilog ay tumatawid sa lungsod, at ang mga gusali ay walang hanggan ang lapad. Sa malayo, makikita ang mga bundok, at mas marami pang matataas na gusali. Iyan po ang Sierra Madre. Itinuro ni Rico ang magandang bundok. Ang Pilipinas ay isang bihirang bansa kung saan nagkakasundo ang kalikasan at ang malaking lungsod. Matagal na nakatingin ang aking ama sa labas ng bintana. Tinitigan niya ang lawak ng lungsod. Hindi ako makapaniwala na may ganoong pagbangon. May pagkabasa ang boses ng aking ama. Opo, tinatawag itong The Filipino Resilience. Bumangon sila mula sa guho at naging ganito. Umalis kami sa viewing deck at pumunta sa susunod na destinasyon. Intramuros. Iminungkahi ni Rico na ipakita sa amin ang pagsasama ng tradisyon at modernidad. Sa pagpasok namin sa Intramuros, ganap na nagbago ang atmosfera. Sa pagitan ng mga skyscraper at modernong gusali, may mga lumang bato na pader, simbahan, at street vendor na may ilang daang taong kasaysayan. Ito ang San Agustin Church, isa sa pinakalumang simbahan sa Maynila. Habang naglalakad sa paligid ng simbahan, nagulat ako. Napakaganda ng pagkakapreserba ng mga lumang arkitektura. At sa paligid, nakita ko ang maraming tao na nakasuot ng barot saya at barong Tagalog. Sikat po ang pagrenta ng tradisyonal na kasuotan, sabi ni Rico nang nakangiti. Gustong-gusto ng mga turistang dayuhan ang magbihis ng ganito at mag-tour. Sa katunayan, ang mga kano ay nagbibarong at kumukuha ng mga litrato ng masaya. Talagang pinahahalagahan nila ang tradisyon. Humanga ang aking ama. Opo, mahalaga sa mga Pilipino ang kasaysayan at tradisyon. Ngunit kasabay nito, iniisip din nila ang kinabukasan. Iyan ang kakaibang punto ng Pilipinas. Nang magtanghalian, pumunta kami sa isang Filipino restaurant. Kumain kami ng handa lechon, adobo, kinilaw, na napakagandang plating. Pagkain ba ito o sining?
Nagulat ang aking ina. Opo, sinasabi na ang Filipino food ay tinatamasa ng mata din. Pinahahalagahan namin ang paggamit ng mga seasonal ingredients. Habang kumakain, patuloy na nagkuwento si Rico tungkol sa kultura ng pagkain sa Pilipinas, ang family values, at ang edukasyon. Tahimik lang na nakikinig ang aking ama, ngunit paminsan-minsan ay nagtatanong siya ng matatalas na tanong. Narinig ko na mahigpit ang mga Pilipino sa tuntunin. Kumusta ang lipunan? Opo, kalmadong sagot ni Rico. Nagpapatupad kami ng mga batas, ngunit ito ay nagmumula sa paggalang respect sa iba. Ang mabuting seguridad at malinis na mga lansangan ay nagmumula sa bayanihan, community, spirit, ng paggalang sa isa't isa. Tumango ang aking ama. Bilang isang old military man, tila naiintindihan niya ang mga salitang iyon. Pagkatapos kumain, pumunta kami sa Fort Santiago at Bonifacio Global City, BGC. Sa BGC, nakita namin ang sleek na mga gusali at naramdaman namin ang cutting-edge na teknolohiya. Pagdating ng gabi, dinala kami ni Rico sa High Street sa BGC. Sabi niya, gusto niyang ipakita ang kultura ng mga kabataang Pilipino. Ang BGC ay isa pang mundo, puno ng mga kabataan, at may tumutugtog na musika. Malaya bang maipahayag ang lahat ng ito? Nagulat na tanong ng aking ama. Opo, ang Pilipinas ay isang lugar kung saan lumalabas ang iba't ibang kultura. Art, food, fashion, lahat ito ay nagmumula sa malayang imahinasyon. Lumipas ang oras at lampas na ng 11:00 ng gabi. Kung sa New York, maraming tindahan ang magsara na. Ngunit iba sa Maynila, maliwanag pa rin ang lungsod at puno ng buhay, mga cafe, convenience store, restaurant. Lahat ay may ilaw pa, at ang nakakagulat, ang mga babae ay naglalakad mag-isa ng malaya. May babaeng nag-iisa pa sa ganoong oras? Nag-aalalang sabi ng aking ina. Ang Pilipinas po ay isa sa mga bansa na may pinakamababang crime rate sa developing countries, may kumpiyansang sabi ni Rico. Lalo na ang mga marahas na krimen ay napakababa. Ito ay isang bansa na ligtas kahit ang mga babae ay naglalakad mag-isa sa gabi. Sa pagdinig sa mga salitang iyon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng aking ama. Sa taxi pabalik sa hotel, patuloy na nakatingin ang aking ama sa labas ng bintana. Lampas na ng 12:00 ng hating gabi, ngunit hindi pa tulog ang Maynila. Ang enerhiya ng lungsod na ito ay kamangha-mangha. Bulong ng aking ama. Masigla ito kaysa sa London. Naramdaman ko ang pag-asa sa mga salita ng aking ama. Sumikat ang araw ng pangatlong araw. May espesyal kaming schedule ngayon. Ang pagbisita sa pamilya ni Rico. Ang bahay ng pamilya ni Rico ay isang modernong kondominium sa isang sikat na subdivision. Nang dumating kami sa pinto, nagulat ako. Ang pinto ay bumukas sa pamamagitan ng facial recognition. Ito po ang smart home system, paliwanag ni Rico. Pagpasok namin, bumati ang isang AI speaker. Welcome home, Rico. Automatikong bumukas ang ilaw at nag-adjust ang temperatura. Maaring kontrolin ang lahat sa pamamagitan ng boses, maging ang ilaw, heater, at curtain. Paliwanag ng ama ni Rico. Ang mesa ay puno ng masasarap na handa na niluto sa bahay. Sikwate, pansit, lumpia, iba't ibang ulam. Lahat po ba ito ay homemade? Nagulat ang aking ina. Ito po ang Filipino hospitality. Puso, sagot ng ina ni Rico. Nagsimula na kaming kumain. Inalok ng ama ni Rico ang aking ama ng tuba Filipino coconut wine. Habang pinapanood ko iyon, naramdaman ko ang Filipino etiquette. Habang kumakain, mas naging buhay ang usapan. Nag-aral din ako sa Amerika noon, sabi ng ama ni Rico. Noong 1980s, nag-aral ako ng medisina sa Stanford. Ganoon po ba? Nagpakita ng interes ang aking ama. Noon, role model namin ang Amerika. Habang lumalalim ang usapan,
tila nagiging mas malapit ang dalawang ama. Dahil mayroon silang karaniwang interes sa medisina. Sa pag-alis namin, binigyan kami ng ina ni Rico ng pasalubong, mga kakanin na nakabalot sa isang magandang burimat at isang tradisyonal na abaniko. Maliit na bagay lang po para sa alaala ninyo sa pagpunta sa Pilipinas. Maraming salamat po, na-touch ang aking ina. Sa daan pabalik sa hotel, habang nakatingin sa labas ng bintana, sinabi ng aking ama, ang babait nila. May tunay na damdamin ang mga salitang iyon. Nang gabing iyon, pagbalik namin sa hotel. Nakatingin ako sa night view sa balcony. Pagkatapos, lumabas ang aking ama. Eliza, opo dad, may gusto akong sabihin. Malakas ang boses ng aking ama. Kinabahan ako. Sa totoo lang, nagsinungaling ako sa iyo. Sinimulan ng aking ama ang kwentong itinago niya sa kanyang puso. Ang huling liham ni Lolo sa tuhod, ang pagsasaliksik tungkol sa Pilipinas. At ang tunay na intensyon ng kanyang ama. Patawarin mo ako, Eliza. Naging malamig ako sa iyo dahil gusto kong kumpirmahin ang iyong damdamin. Dad, at sa loob ng 3 araw na ito, sigurado na ako. Tiningnan ng aking ama ang night view. Hindi na sayang ang paniniwala ni Lolo sa tuhod. Talagang bumangon ang Pilipinas. Umapaw ang luha sa aking mga mata. At si Rico. Tiningnan ako ng aking ama. Siya ay isang mahusay na binata. Karapat-dapat sa bansang ito, na binantayan ni Lolo sa tuhod, na may integrity at kakayahan. Sa totoo lang po, may gusto akong ikuwento. Inaamin niyo na po ba talaga? Hindi pa. Ngumiti ang aking ama. Pumunta muna tayo sa isa pang lugar bukas. Pagkatapos, magpapasya ako. Saan po? Sa Manila American Cemetery. Walang alinlangan ang boses ng aking ama. Gusto kong puntahan ang mga kaluluwang natutulog doon. Kinaumagahan, maaga kaming pumunta sa Manila American Cemetery and Memorial sa Taguig. Ito ang lugar kung saan natutulog ang mga sundalo ng US na naglingkod sa Pilipinas noong digmaan at namatay. Nang tumayo kami sa harap ng sementeryo, huminto ang paa ng aking ama. Sa magandang green grass, nakahanay ang maraming tombstone. Hinanap ng aking ama ang isang pangalan. At natagpuan niya, Major Jonathan Livingston. Ang pangalan ng kanyang lolo sa tuhod. Lumuhod ang aking ama sa harap ng puntod. Iyon ang unang pagkakataon na nakita kong umiyak ang aking ama. Lolo, nakikita mo ba kung ano na ang naging bansang ito na pinaniniwalaan mong babangon? Nang sandaling iyon, lumapit sa amin ang isang matandang lalaki. Kayo po ba ay apo ni Major Livingston? Isang matandang Pilipino na nagsasalita ng Ingles. Opo. Sino po kayo? Ako po ang namamahala sa simbahan dito. Yumuko ng malalim ang matanda. Narinig ko po ang tungkol sa Major na naglingkod ng husto sa medikal na gawain dito noon. May pasasalamat ang boses ng matanda. Kahit 70 taon na ang nakalipas, hindi namin kayo kinalimutan. Umapaw ulit ang luha sa mga mata ng aking ama. Maraming salamat po. Ganoon po pala ang alaala ni Lolo sa tuhod. Kami po ang dapat magpasalamat. Ang aking ama po ay isa sa mga ginamot ng Major noong panahong iyon. Nagulat si Rico. Ang doktor po ba na iyon? Opo. Hanggang sa mamatay ang aking ama. Sinasabi niya na iniligtas siya ng American doctor ng sandaling iyon. Tiningnan ng aking ama at ng matanda ang isa't isa. Tila may pag-uunawa na dumadaloy ng walang salita. Ang nakaraan 70 taon na ang nakalipas. Ang bond na nabuo doon. At ngayon, muling nag-uugnay ang bond na iyon. Maingat na sinabi ni Rico. Narinig ko rin po na ang aking lolo ay tinulungan din ng isang dayuhang doktor noong panahong iyon. Lumingon sa kanya ang aking ama. Talaga? Opo. Sinasabi po ng aking lolo na siya ay tao ng milagro habang buhay. Hindi na nakapagsalita ang aking ama. Yumuko lang siya at umiyak. Nanatili kami roon sandali. Humahangin at umuugoy ang mga puno. Kumain kami ng tanghalian sa isang tahimik na restaurant sa Manila.
Habang kumakain, sinabi ng aking ama, Rico, ang kuwento ng iyong lolo. Opo, ganoon pala. Tiningnan ng diretsyo ng aking ama si Rico. Konektado na pala tayo. 70 taon na ang nakalipas. Seryosong sumagot si Rico. Opo. Baka ang nagligtas sa aking lolo ay ang inyong lolo sa tuhod. Nag-isip sandali ang aking ama. Halos huminto ang tibok ng puso ko. Ikaw ay isang doktor na nakakaalam ng bigat ng buhay. At higit sa lahat, ikaw ay binata ng bansang ito na binigyan ng pag-asa ni lolo sa tuhod. Saan ka pa makakahanap ng ganoong ipinagmamalaking manugang? Tumayo si Rico at yumuko ng malalim. Senator, pangako po, aalagaan ko si Eliza habang buhay. Hindi ko mapigilan ang pag-iyak. Sa kotse pabalik sa hotel, sinabi ng aking ama, Eliza, lubos akong nagkamali. Ang Pilipinas ay hindi isang mapanganib na bansa o bansang nakatali sa nakaraan. Sa halip, ito ay bansang dapat pag-aralan ng mundo. Hinawakan ng aking ama ang kamay ko. At higit sa lahat, ito ay isang bansa na hindi nakakalimot sa utang na loob. Ipinagmamalaki ko na magpakasal ka sa binata ng bansang ito. Ang sumunod na gabi pagbalik namin mula sa Manila American Cemetery ay ang huling gabi namin sa Pilipinas. Kailangan naming bumalik sa New York kinabukasan ng umaga. Ngunit sinabi ni Rico na may inihanda siyang espesyal na plano. Dad, Mommy, Eliza, dadalhin ko po kayo sa isang espesyal na lugar ngayong gabi. 7:00 ng gabi. Dumating kami sa cruise ship terminal sa Manila Bay. Cruise po? Opo. Ito ang pinakamagandang paraan upang makita ang night view ng Maynila. Umalis ang barko. Dahan-dahan itong dumausdos sa dagat. Ang Maynila sa paglubog ng araw ay talagang napakaganda. Kumikinang ang Manila Bay Bridge at nakikita ang mga ilaw ng CCP Complex at Makati, BGC. Hindi ako makapaniwala. Humanga ang aking ama. Ito ba talaga ang lugar na sinasabing walang anuman noon? Naiintindihan niyo na po ba kung bakit tinatawag itong Miracle of Asia? Sabi ni Rico. Nagsimulang tumugtog ng musika sa barko. Nang sandaling iyon, huminto ang musika at dumilim ang ilaw. Biglang may spotlight na tumutok sa akin. Eliza. Lumuhod si Rico sa harap ko. Lahat ng tao sa paligid ay nakatingin sa amin. Mula nang makilala kita, nagbago ang buhay ko. Binigyan mo ako ng lakas ng loob, pangarap, at pag-ibig. May hawak na maliit na kahon si Rico. Pagbukas ng kahon, kumikinang ang singsing. Sa magandang lungsod na ito, sa aking bayan. Gusto kong tanungin ka, Eliza Livingston, magpapakasal ka ba sa akin? Halos huminto ang paghinga ko. Umapaw ang luha. Oo, pagkasagot ko. Napuno ng hiyawan at palakpakan ang loob ng barko. Nang sandaling iyon, lumapit ang aking ama. Kinabahan ang lahat. Ngunit inilagay ng aking ama ang kamay niya sa balikat ni Rico. Rico, alam kong mapapaligaya mo ang aking anak. Gagawin ko po ang lahat. Niyakap ako ng aking ama. Congrats, Eliza! Nakatagpo ka ng napakabuting tao. Nang muling umandar ang barko, may nakakagulat na nangyari. Ang iba't ibang kulay ng paputok ay nagbigay kulay sa night sky. Tadhana, ngumiti ang aking ama. Tila pinagpapala pa ng langit, kinaumagahan, sa daan, patungong paliparan. Iba ang pakiramdam kaysa sa una naming dating isang linggo na ang nakalipas. Eliza, pupunta ako sa New York sa susunod na buwan, sabi ni Rico. Kailangan kong magbigay ng formal na pagbati. Maganda, ngumiti ang aking ama. Nang dumating kami sa paliparan, nagulat ako. Mas marami pa ang tao kaysa isang linggo na ang nakalipas. Patuloy na dumarami ang mga bisita sa Pilipinas. Ang galing! Humanga ang aking ama. Alam ko na kung bakit ang buong mundo ay naguunahan sa bansang ito. Umalis ang eroplano. Sa labas ng bintana, lumiit ang Maynila. Babalik ako sa lalong madaling panahon.
Pagkatapos ng 16 na oras na flight, dumating kami sa New York. Pag-uwi namin at pag-aayos ng mga gamit, nagsimulang magbago ang buhay ko. Kumalat ang balita tungkol sa engagement namin. At dinagsa ako ng mga tanong ng mga kasamahan ko. Kumusta ang Pilipinas? Ligtas ba talaga? Masarap ba ang pagkain? Ikinuwento ko ang karanasan ko sa loob ng isang linggo. Ang efficiency ng paliparan, ang night view ng Maynila, ang Duan Patruma 5, 7 na ligtas na lungsod, ang maunlad na sistema ng kalusugan. Isang araw, tumawag sa amin ang isang US broadcast station. Gusto nilang maging feature ang kwento ng pag-ibig ng anak ng isang American elite at ng isang Filipino doktor. Nagbigay din ng interview ang aking ama. Kontra raw po kayo noong una? Nahihiya akong aminin, ngunit totoo iyan. Tapat na sagot ng aking ama. May pagtatangi ako. Ngunit sa personal na pagbisita, ang Pilipinas ay isang kamangha-manghang bansa. Ipinagmamalaki ko na ang bansang pinaniniwalaan ni Lolo sa tuhod ay umunlad ng ganito. Pagkatapos ng broadcast, nag-apoy ang reaksyon. Gusto ko ring pumunta sa Pilipinas. Nahihiya ako sa pagtatangi ko. Ang ganda pala ng Pilipinas. Libu-libong komento ang dumating. Lumipas ang kalahating taon. At dumating ang araw ng kasal. Nagdaos kami ng maliit na kasalan sa New York. At pagkatapos ng isang linggo, nagdaos kami ng formal na kasalan sa Pilipinas. Ang kasal sa Pilipinas ay ginanap sa isang venue na may tanawin ng dagat. Sa speech ng mentor ni Rico, sinabi niya, ang kasalang ito ay hindi lang isang simpleng kasalan. May bond na lampas sa bansa. 70 taon na ang nakalipas. At ngayon, ang bond na iyon ay namunga bilang magandang pag-ibig. Nagpalakpakan ng mga guest. Ilang araw pagkatapos, lumipat kami sa aming bagong bahay. Tiningnan namin ang night view mula sa balcony. Naisip ko ang mga salita ng aking ama. Ang Pilipinas ay ang kinabukasan. Totoo iyan. Ang bansang ito ay nagtagumpay sa nakaraan at nangunguna sa mundo. Kumusta po ang kwento ni Eliza Livingston, ang anak ng isang senador ng Amerika? Nakita ninyo kung paano nagbago ng 180 degrees ang isang American elite na may pagtatangi ng personal niyang maranasan ng Pilipinas. At kung paano ang isang bond 70 taon na ang nakalipas ay humantong sa isang magandang pag-ibig. Ang pagiging isang kahangahangang bansa ng lupain na dating guho ay isang himala na hinahangaan at gustong pag-aralan ng buong mundo.